feeling ko, iba din yung magiging journey ko kung una tayo naalis or ganun. Yeah. Diba? Kaya sabi ko, basta pag umalis ka na sabihan mo ko kasi wala na rin ako. No one would ever thought na parang we use each other. Saan? Yeah. May tinapay. Tinapay, ganon. Yeah, parang ganon. And everything inside is like prized possession. Even like egg, bread, Mag-aawayan talaga. Can you just imagine, why would we fight over like a piece of bread, like peanut butter. Remind tayo na nung nasa loob tayo, yung maliliit na bagay na yun, importante na talaga. Parang ayan yung mga hindi nyo alam, guys, na sa loob ng bahay ni Kuya, sobrang hirap. And may mga times talaga na papanghinaan ka. Hi, Samber Nation and Sambayanan! This is Samber and welcome to the last episode of the Sam Up! Woo! Grabe! Thank you so much for the love and support that you have given to us, to this channel. At kaya naman ngayong episode, hindi natin papalangpasin kung hindi natin iimbitahan ang ating most requested guest for today's episode. We have here, Alyssa Valdez and Ian Hello po sa inyo lahat. Finally, nakapag-guest na tayo. Opo, finally. Pang third season na to. Dahil sobrang hirap po talaga ng schedule nila. Okay, grabe. Nila. So, thank you for inviting us over and we're just so excited to be here to support you and para marinig nila at mas makilala ka pa ng Samber Nation and Sambayanan. Yes, thank you so much. So, for today, I want to talk about from reality TV to real life. Kasi alam naman nating lahat na nabuo yung friendship natin kung meron man talagang nabuo yung friendship natin. Ngayon pa lang natin malalaman, by the way. It's because of Pinoy Big Brother. And what a perfect way to celebrate kasi kakatapos na ng PBB collab. So, congratulations, guys! So, yun, ano ba yung life nyo bago pa mag-pandemic and bago mag-Big Brother? Ako, well, I think most of most of us, most of you guys know naman I'm a volleyball player talaga. And I'm a professional volleyball player. So, technically, my world talaga, it's all different about volleyball. So, before entering PBB, hanggang ngayon, most of the people have been asking me kung bakit nga ako pumasok din ng PBB. But, ayun, aside from volleyball, I'm doing other things in terms of siguro venturing to business and being hindi ko sure, wala pa kasing content creator nun eh. Siguro as influencer, role model in a way. So, yun lang yung ginagawa ko talaga. Speaker din sometimes siguro, yeah. Tsaka yung season talaga natin, di ba galing nga tayo sa iba't ibang field. Siyempre, ayan, sabi mo nga, tinatanong ka bakit ka pumasok ng PBB, bakit mo piniling pumasok. Kasi pandemic din nun, lahat tayo, di ba? Wala tayong ginagawa, willing tayong mag-explore ng kahit anong bagay, ganyan. Kasi siguro tayo pinagtagpo-tagpo. Pero ano yung ginagawa mo, Ian, before pandemic? You're an actor ever since. I think hindi alam yun ng mga tao. Hindi pa alam ng mga tao. Model, actor. Yes. No, parang TVC, 10 years na siya sa industry. TVC. More than 10 years, di ba? Before tayo mag-PBB, I'm with Star Magic na din talaga. So, ayun, bago nga tayo mag-PBB, naka-establish tayo ng name sa streaming world. Tama. Kaya so, yun yung bago i-represent pa mag-pandemic. No. During the pandemic. During the pandemic. Yes, okay. yes. So, sa lahat ng mga tao, ayan, actor, athlete, beauty queen. Grabe, nag-collide yung world natin. And I think correct me if I'm wrong, if that's the first season of Celebrity Edition na wala talagang halos same industry. Kasi ngayon halos lahat artista, di ba? Parang first time na sila Madam Inuts, may vlogger din sila Mama Brenda. So it's so nice. Iba't ibang personality talaga tayo. Riot talaga. Yes. And ako, honestly, natuwa rin ako. Kasi syempre, we have our own different worlds. Pero, it's just so nice to see everybody in the house just being themselves. Kasi syempre, meron tayong, kumbaga, preconceived na parang, ganito siya. Kasi yun lang yung nakikita natin sa social media. But when we entered the house, we're all like same people, equal people. So I just really like the vibe. And sobrang taong-tao talaga tayo. Sobrang iba talaga. Yun din yung maganda dun sa season natin, feeling ko. Kasi parang, hindi talaga magkakakilala, like, magkakaibang mundo talaga. Wala talagang magkakaibigan. Tapos, all ages. Oo.
Yung ages. All ages. Nasa gitna ako, ha? According to you! Pero ito, syempre may mga life na tayo bago mag-pandemic in our own career. Pero alam naman nating lahat, it was the hardest time of our lives. Yes. And ano yung nagpa-yes sa inyo para pumasok ng Pinoy Big Brother? I'm just so curious. I've never asked you this. Right? Right? Ano nagpa-yes Ano ba nagpuyas sa akin? Siguro yung sinabihan lang ako ni mama na once in a lifetime opportunity yan. Anong reason bakit hindi mo i-grab? So, kumbaga parang ako, o nga no. Pero sobrang active na ako nun sa streaming world. Like, talagang every night ako nagsistream nun. Sabi ko, oo nga no. Kumbaga, I'm doing great na sa streaming. Yes. Hala, iiwan ko ba to? Kasi alam ko, di ba? Yeah, may risk din kasi pag iniwan mo talaga. So, inisip ko, hala, ilang buwan ako doon at unless may epic agad ako sa first week. Ang iniisip ko agad yung may iwan sa labas. So, ayun, sabi ko, oo nga naman, ang dami ring nangarap na mapapasok, ang daming, tsaka bata pala ako, pinapanood ko rin. So, sabi ko, sige na, igagrab mo yun. Natin, no? Dahil pala kay tita na pa, yes, ang Ian Rances. Kay mama. Hello, tita. We miss you. Ako, I'd say, well, wala talagang volleyball kasi noon. Walang training. Walang training. So, parang, I questioned myself during those times na parang, so, sino nga ba ako kasi walang volleyball? Identity crisis. Parang, oh my God, nagkaroon ng quarter-life crisis. And then, yun yung isa sa mga reasons na parang I just wanna know myself even better outside of sports. And honestly, I just wanted to feel na parang walang phones, walang anything. I was just so excited to actually experience that. Na parang how to live again without any technology or any parang background noises. Grabe talaga yung Phenom natin. China-challenge pa rin yung sarili sa pandemya. Phenom talaga, heart, strong, Phenom. Pero yun, challenge parang, pa din yung hanap niya eh. Kasi ibang-iba, di ba? Siyempre, we're so used to parang just looking at our phones. You always have an escape. Yeah. And then sa PBB, wala talaga, harapin mo yung emotions mo, emotions ng mga kasama mo. So parang, interesting din. So, I just really wanted to experience them, those kind of like challenges. Nice. Ako naman, I really wanna break this. Tinanong ba natin siya? Ay, hindi pa. Dapat ikaw din. Kasi ako parang nagpa-yes talaga sa akin. I wanna break the stigma about beauty queens. And then also, mas gusto ko ipakilala yung sarili ko as kung sino din talaga ako. Beauty queen pa rin talaga. Beauty queen pa rin. Kasi, nung nakilala ko ng mga tao, honestly, before wala nakakakilala sa akin, pag hindi ako naka-makeup. So, hindi nila kilala kung sino talaga ako as Samantha Bernardo. Alam lang nila yung performance ko in pageants, ganon. So, I think that's the perfect platform para mas makilala nila ako na walang makeup, kung ano ba yung pinagdaanan ko bago ako makarating doon sa pinanggalingan ko or sa pinaroroonan ko, which is sa Big Brother. And I think yung pinahanap ako ng Big Brother because of the personality ko, hinampas-hampas ko si Abina. Na nagulat sila na, oh my God, may ganitong beauty queen, nakalog din pala. Kasi hindi siya expected as a beauty queen. So, hopefully, nagawa naman natin lahat yon. Yeah. So, na-achieve naman natin. Hindi, pero actually. aside from, ay, naging host pala. Sige, okay lang, go Pero lang. aside from, okay, since we've entered PBB, ano yung mga things na nalaman niyo sa sarili niyo? I'm curious. Actually, I'm curious with Ian. Sige, Ian. Dito ka. Close tayong dalawa. Ako, hindi, grabe, siguro, ako nakita ko kung gaano pala ako ma-attach din sa tao, sa kaibigan. Oh my God. Kitang-kita naman namin. Roll VTR. Pwede may clip. Hindi, yun. Yung grabe yung attachment ko pala na parang, sabi mo nga nung nasa loob, actually sabi nila yung nung nasa loob, parang kapit lang, parang, hindi pa ito yon, parang iba pa yung buhay natin. Parang baka nakakalimutan ko na nandito tayo sa loob ng bahay. Parang something like that. Na hindi ko na maintindihan nung nandun sa loob. Iba talaga no? Oo. So, nung lumabas, nung ko na-realize, ay, naging ganun pala ako. Yung attachment ko sa kaibigan, ganyan. Parang, nakalimutan ko nga na nasa loob ako ng PBB, na nasa isang game ako. Ako siguro, since kasi siya yung host, diba? So, ako yung... Hindi, ako siguro yung parang pagkakakilala ko talaga sa sarili ko is yun din pala talaga kung sino yung totoong ako. And I feel like yun yung pinaka-proud akong moment. Before entering the house, ang pinaka rin nagpa-yes sa akin is sabi ko,
pag naiisip ko pa din si Scott, siya na yung the one. Yun talaga, challenge ko din yung sarili ko. Kaya nga, di ba, nung 2 weeks pa lang, nakurong-kurong na ako. Di ba, parang, hello, may ka-meeting lang, di ba, may mga ganun akong moments. Pero, kasi I wanna challenge myself din na, ito ba talaga yung pagkakilala ko? Kasi nga, may part of me na identity crisis din ako na, sino ako kung hindi ako beauty queen? Ano pa yung mga pwede kong gawin? And I think that's important kasi parang you're always reinventing yourself as mas kinakilala mo pa yung sarili mo. Ganun. Ako rin, probably, na-establish ko talaga yung core values ko. Na parang I didn't realize na... Sobrang strong ng core. Kaya buti pa kayo. Ba't di nyo ako binigyan ng konti? Sinasabihan ka naman namin. Hindi niya naman kita. Sana nag-share kayo konti. Hindi, parang more than ever, I never thought na parang people would always say na I'm mabait and everything. Parang, syempre hindi mo naman siya nakikita as compared sa PBB talaga na may camera 24/7. So parang kahit papano na napatunayan din talaga nung PBB din na parang, ganun pala talaga ako as a person. And parang may nadagdag pa mga qualities. Kasi I'm with other people, tapos parang, nakakatawa pala ako sa inyo. Yung ganun. Sobrang nakakatawa. Hindi mo alam. Alam mo, hindi ko alam na nakakatawa pala ako. So parang, na-unlock mo rin pala yung ibang mga hidden talents. Characters mo, personalities mo when you're inside the house. Kasi mapupush ka rin talaga to the limit. But to know yourself even better in terms of how to be a friend, how to be siguro someone na ginagawa yung mga challenges. So ibang-iba rin pala talaga. It's so nice to see on TV. I haven't seen any or watched any. Pero parang whenever I look back, very grateful to have met everyone. Yeah, sobrang grateful din ako. And parang feeling ko kasi never na natin may experience yun dito sa outside world. And I don't think na ganito yung magiging bond natin kung nag-meet tayo dito sa outside world, if that makes sense. Kasi magkakaroon tayo agad ng perception ng ibang tao na, si Eliza Valdez yan. At dito, ito, actor siya. Parang meron na agad na identity na binabox mo agad yung isang tao. Tapos, iba yung bonding Kasi pagkagising natin, magkakakita tayo agad. Alam natin yung muta natin. Oo, grabe. Si Ian yung naging doctor natin na facial. Alam mo yun? Yung gym, pupush ako ni Kyle, na parang, ano ba sa gano'n? Iba talaga yung moment. Pero ito naman yung tanong ko is, ano yung parang pinaka hindi nyo in-expect sa sarili nyo na ma-unlock nyo? Or madidiscover nyo? Ako, siguro, mauna na lang ako, hindi ko in-expect na parang mahaba pala yung patience ko. Oh, really? Kasi, pero... Medyo mabilis siya mainis Hindi ko sure yung mahaba. Hindi, akala ko titingin na yan. pa doon. Titingin na yan sa akin. Sam. Parang hindi naman. Di ba? Akala ko naman siguro. Hindi. Honestly, I would say, you eventually knew how to control your emotions. Yeah, siguro. And mas naging patient ka rin talaga. I know na hindi ako patient. Oo. Pero mas lalo kong napatunayan na, mas maihahaba pa pala yun. So kung ano yung nakita nyo, mahaba na yun. Gets ba? So I thought, sobrang wala akong patience. Gets mo? Pero nung nandun ako sa Big Brother, mas kaya ko pa palang higitan yung patience na nilimit ko sa sarili ko. So yun yung na-unlock ko. Kaya yun nakikita nyo, sobra-sobra! Galing Ano yung... Ano bang naan? Ako, na-unlock ko siguro. I was more vocal, I would say. Kasi, first time ko parang, to a friend Dati kasi, syempre, you support your friends, and parang it's more of the support as silent, but, alam mo yun, andun ka naman. Pero sa BBB, ka ba vocal before? Hindi ako masyadong vocal or expressive. Pag nandun ako sa PBB, kay Ian pa lang. Every single, Ian, let's go. Alam mo yung I can be that friend pala. Na, and my friends naman pala are willing to listen as well. Kasi parang doon ko na-realize, nakita mo, may naalala pa si Ian sa sinabi. Parang I never thought na may impact yung mga sinasabi ko or yung sasabihin ko sa mga kaibigan ko. I can be vocal din talaga. So I think I was very, in a way, naging vocal. And mas, na-feel ko na mas may power pala yung mga binibitawang mga salita talaga. Meron. Nakaka-impluwensya talaga. Nakaka-impluwensya talaga. Ako naman, hindi ko kasi pumasok ako ng PBB na grabe rin yung pinagdaanan ko. So, meron akong trust issues talaga.
May mga, hirap ako magtiwala. So siguro yun yung pwede ko masabi na na-unlock ko sa loob. Naging mahirap man sa akin, pero tinry ko sa sarili ko na magtiwala. Siguro, nakitaan na parang ganyan-ganyan ako sa loob. Siguro, ako din kasi yun. I mean, may mga bagay rin akong tinatry. Hirap man ako magtiwala sa tao, pero sinusubukan ko. Trust ka. Kaya siguro naging ganun ako. We can attest to it. How Ian changed and grow. Totoo. From Alam mo, PBB to... Totoo. No? Oo. Honestly, we are so proud of Ian. Alam mo, honestly, ito, ngayon ko lang diba? sasabihin to, Sabi ni Sam, talaga, shucks, magiging totoo kaya natin kaibigan si Ian paglabas ng bahay ni Kuya. Totoo. Hindi, di ba yun yung conversation talaga ni... Kasi parang kami ni CZ, alam naming solid kami. Oo. Pero parang sabi ko, si Ian kaya. Oo, kasi ganun siya sa akin. Even when we got out. Pero naramdaman mo talaga yung effort ni Ian. Totoo. To be a friend kasi. Yes. I think kasi pagkalabas ng bahay ni Kuya, syempre may mga in-expect tayong mga friends na podcast mo to it's okay, na we thought na magiging friends natin, pero hindi pala gano'n. So parang, kaya ko din na-question yung kay Zizi, kasi may times na parang, ang dami na palang noise sa outside world, na parang kung hindi pala, ano yung pinalabas sa loob, maiiba yung perception. And then sometimes, nakakalasing nga naman talaga ang fame and power. And sometimes, if people experience it, they lose their identity. Yeah. But I am so happy that we never lose it. So, that time, marami na akong trust issues din sa mga housemates na parang, oh my God, ano ba? Sino ba yung mga itatrust natin? Yung mga ganyan. So, that's why I asked it. But now, we are here and that's why this is true friendship, guys. Sana. Sana. So, tingin nyo ba sa loob ng bahay ni Kuya, kailan nyo nasabi na, oh my God, itong friendship na to, totoo talaga to, we'll keep it? Oh, wow. Para sa akin, hindi mo masasabi habang nandun ka talaga sa loob. Pwede mong masabi na, ay, ito yung makakasundo ko sa event sa labas. Yung personality nito, swak kami nito hanggang sa labas. Hanggang ganun lang. Pero yung habang nasa loob ka, yung mako-confirm mo na, ay, wala ka. Ako siguro meron. Kasi parang isa-isa sa inyo, hindi ko makakalimutan. Gusto ko i-share. So, parang nung may time ikaw na... yung guest dito. Sito? Ako yung puro. Ikaw yung guest Magtatanong lang kami. Kasi parang, hindi ko talaga ito makakalimutan. Sobrang vivid nung memory na parang... Natatango ako. Sobrang vivid lang nung memory. Baka lang may maalala kayo after this. Kasi parang may task parang alam ko to. May task ka na parang yung hirap na kayo ni Madam Inox. Tapos parang naninigas na yung paa mo. Kasi hindi ko rin in-expect. Ito yung nakasaklay. Binabasaan ko yung paa niya. So parang ako, never ko naman ito nagawa kay Scott or kahit casino. Tsaka ano ba siya? Sino hindi, okay lang. Sabi ko, Sam, no. Kasi parang sobrang awkward talaga ako noon. Sobrang naawa talaga ako sa kanya na parang, hindi okay lang, grabe. Parang feeling ko talaga. Andun ka pa noon, diba? Sabi ko talaga, ba't ko to ginagawa? Pero parang naawa na talaga ako na innocent. Sabi ko, ay, oh my God. Parang feeling ko totoong kaibigan na yung trato ka talaga kaya Liza. Tapos I remember, I will never forget your kindness. Kasi si Ian, naalala ko, isa talaga siya sa mga housemate na very gracious talaga siya. Nung gutom ako. I remember! Diba? So parang, favorite natin yung cream line na ice cream. Pastillas. And ube. Diba? Tapos parang last bite na lang yun. Sabi niya, hindi, ikaw na. Kainan na niya talaga. Tapos pinaubusan talaga sa akin. Kaya hindi ko talaga makakalimutan. Sabi ko, si Ian talaga. Check to sa akin. Hindi ko to i-nominate this week. Yun pala yun. Ako, kay Ian, I feel like, nag-doubt pa ako talaga kung magiging friend ko siya nung nag-uusap kami habang umuulan. Di ba? May mga memories talaga. Kasi parang feeling ko nun, sabi ko, can I handle friends na parang, this is how they think, yung mindset nila. Pero dun ko na-realize na parang, grabe kasi yung conversation natin nun parang heartfelt talaga. Tapos dun ko na-realize na parang, he's open. Magkahiwalay tayo, nahati tayo. Okay, wala akong alam. Tapos umuulan-ulan pa nun. Tapos parang napanood ko yun. Nag-moment ako napanood ko yun. Ganda nun Tapos nag-usap kami. Tapos parang it was like heartfelt. Parang tapos, hindi rin kami nagpigilan ng emotions or kung ano yung sasabihin namin. We're very honest. So sabi ko, okay, siyan. Kay Sam,
Alam mo, Ba't kayo tumatawa? kay Sam Ulo, kasi, oh. Last episode to, nung kumanta, basta alam mo na to, nung kumanta tayo, ang nagsindi nitong ilaw. Sabi ko, oh Uy, my God. Burmans na. Oo nga. Pero nung nagkaano kami, tas parang feeling ko the wavelength, same kami ng iniisip. Sabi ko, oh my God. Bigyan natin sila ng context. So, Wait lang. sobrang sad namin noon. Hindi, sobrang sad tayo. Okay. Hindi namin lang mararamdaman kung masaya ba kami, sad. Oo. Basta parang, I think may challenge after that. Oo. Tapos nakaganyan lang kami sa, sa girls' veranda. Tapos wala talaga, in the middle of the blue, kumanta na kami, ang nagsindi nito. Tapos wala, vibes na kami. Oo, tapos parang yon. And then, pero alam mo, isa din sa mga na-realize ko, yeah, we have that moments and we had that mga sobrang deep conversations. Pero it will matter talaga kung sino magbibigay ng effort paglabas ng bahay ni Kuya. Totoo. Totoo yun. At alam mo ba, nagulat ako kung sino nagbigay ng effort na yon. Si Ian lagi yung Bigay natin ng ibibigay ko talaga kay Ian. Alam mo, sa totoo lang, feeling ko nga, hindi rin kami sobrang magiging close lahat ulit dito sa outside world kung wala si Ian. Kasi parang ako, minsan, yayain ko si CZ, pag di siya nag-reply, okay lang, I understand. Magre-reply, magtatawag siya biglaan. Ay, parang ako, hindi ako pwede. So parang, ito naman, ano ba? Gawin mo na, ano mo na lang, i-risk it. Yung parang gano'n. Oo, siya yung nagbabalance. Yes, we need that kind of friend na mas marirealize natin yung importance ng time ng bawat isa. Iyan, inaangat ka namin. Birthday ko pala. And that's why, thank you. Kasi ang ganda ng friendship, parang, balance, no? oo, balance. Mabuti Yung na lang din, wala na dynamics. din si Mama Brenda. Parang andun siya sa I love you, Mama We Brand. love you, Mama Brands. We miss you. Kasi mag-iba-iba eh. Parang yun na-add natin na, Kasi iba yung kind of bestie ni Sam. Iba din yung time ko. Tapos iba din yung time niya. Pero Yes. if magsasabi din talaga, kunwari bigla na akong free, tapos biglang mag-aaya siya. So ipilitin niya na si kunwari if I'm free naman siya, ako naman ang i-message siya. So parang it's just so nice na parang we have na nagbabalance nung friendship na ganito. tama. Ano yung pinakamahirap sa inyo sa loob ng Big Brother? Ako, sasagot kay Ian. Shower call. Shower ko? Honestly, ako, pinakamahirap, I think food. Doon lang ako Ako din eh, food talaga. Kasi 4 kilos yung nilos. Oo. I think that's one thing na parang, I'm so happy if may masarap na pagkain at that time. Parang yun yung laging reward ko sa sarili ko pag nasa labas ng bahay. Tapos nung walang pagkain, dun ko mas na-appreciate na parang, oh my God, Lord, ang sarap talaga. And thank you for all the blessings. Pero it's really, food can actually like, make or break us eh. Imagine Totoo, kung wala no? tayong food nun. Nakaka-apekto talaga sa Grabe. mood. Oo. Yung isa lang yung paghatian, diba? Na-bond tayo dahil wala tayong food. Totoo. Tapos nababond din tayo pag may mga drinks na binibigay si Totoo. Kuya. So, I think something na nag-struggle ako would be food. Food. Ako din eh, inubos ko na yung strepsils dun sa cabinet. Nakita ko si KTJ, anong hinahanap mo? Strepsils, kuya. Okay. Grabe. Dalawa na lang, tig-isa tayo. Grabe. Kuya Sobrang... TJ, we miss you! We miss you, Kuya TJ. Nakakagutom po talaga sa loob. Grabe. Naalala ko na deliryo na ako ng second day. Sabi ko, gusto ko na talaga mag-out. Kasi pagpasok, meron ako. So second day, oh my God. Wala na Di ba may task? As in, nahihilo na talaga ako. Sabi ko, Kuya TJ, nahihilo na ako. Alam mo, nilutuan niya talaga ako ng rice na may toyo mantika. Tapos kinain ko, lumiwanag yung Oo, Ay, gutom lang pala ako. Ganong Sarap feeling. ng luto. Kuya Stage, thank you Kuya sa mga TJ, luto. we miss you! Si Brents din, Brents. Yes. Ang yaman Kasi- niya. Sobrang yaman. sobrang yaman. Happy heart yata yun ngayon. Yes, sabi naman yung friend natin. Happy heart. Oo nga, magkwento ka naman. Sana Kaya- makapunta tayo dun sa farm niya. Oo Kaya nga. nga eh. Yeah. Oh, ikaw, Sana ano? naman, sana pati plane ticket sagot niya. Oh, for sure, sagot niya na yun. For Oo. sure yan, nanonood. Good yan. host yan eh. Ikaw, ano nahirap? Struggle. Kayo pagkain, no? Ako siguro habang tumatagal tayo sa loob, yung struggle din talaga sa pagkilala sa mga kasama natin. Kumbaga, May attachment, ano niya din talaga. yun lang din talaga siguro. Ayun. Kaya ganun siguro. Hindi kasi, kumbaga parang... Hindi, mahirap kasi din sa Oo. bahay if you feel like wala kang kasangga. Oo. So, kunwari si Ian during those times, na-feel niya yung kasangga niya with Yeah. Ate Brents, and then bigla tayo naghiwalay. Feeling ko Yeah. ang hirap din talaga nun. Oo. Na wala kang kakapitan. Iba-iba talaga tayo eh. Oo. Ang ganda lang nung sa Big Brother kasi minsan meron ka talagang mas makikilala mo pa yung ibang tao and sa sarili mo na, ay, hindi pala ako ganito. Ay, ganito pala ako. Yeah. Ako nung pinapanood ko na, nung na-realize ko na,
oo nga, no, bakit hindi ko binoto si CZ na 2 points dun sa positive votes? Pero ang thinking ko kasi nun, ay, marami nang bumoto sa kanya. For sure, number 1 na siya. Ganon yung thinking ko. Tapos parang inisip ko si Mama Brenda, ikaw ganyan. Mas kailangan to ni Mama Brenda ngayon. Ganon yung mindset ko. Pero yung iba, hindi pala ganon yung mindset nila. Ang mindset nila is, ito talaga yung naramdaman ko, ito yung bumoto ko. Yung iba naman parang, ito talaga yung na-attach. So, parang gano'n. So, parang na-realize ko, naalala ko kasi may mga fans na nagsabi, bakit hindi mo binoto si Alay? Kung binoto mo si Alay, kayo yung top 2. Hindi ka bottom that week. Tapos parang ako, never ko naisip yung mga ganong strategy. Na parang gano'n. Na parang feeling ko deserve talaga ni Mama Brenda. Tsaka ni Madam Inuts na gano'n. If I'm not mistaken, tanong sa akin ni Kuya that time, ano ang masasabi mo na hindi ka binigyan ni Samantha ng points? Parang ganon. Kasi I gave you some points ata. Hindi ko na maalala. 1 point. Ay, binigyan mo ko. Kasi hindi kita binigyan. So parang yung tanong ni Kuya, parang ano masasabi mo? Kasi parang ako, Kuya, parang desisyon naman niya yun. I mean, I forgot my exact words, but okay lang naman, Kuya. Parang, actually, ganun yung friendship natin. Kasi parang, naalala ko lang, kasi lagi tayong magkahiwalay. Ikaw yung parang kasangga ko talaga sa loob, pero lagi tayong magkahiwalay, lagi tayong magkaaway, lagi pa akong talo sa inyo. So parang laging, ano na to, pero pag may time, competitive talaga tayo, diba? Iba talaga no? Pero we never take it against each other. Yeah, exactly. So, hindi, yun yung parang ang hirap din na-explain sa mga tao. I mean, iba-iba kasi iba tayo. Iba kasi talaga pag nasa loob po. Iba yung emotions namin. Iba yung decisions. Hindi siya firm. Nababago. Totoo. Alam mo yun yung... At saka, let's say, ang OA natin lahat sa loob. Ganun talaga di ba? Like, di ba pag... Talaga. That's our world That's the only thing na meron kami. Yun yung hindi alam ng mga tao na talagang pag nasa loob, ito lang At saka, nababago talaga. Iba yung, minsan, like today, iba yung takbo ng isip natin. Bukas, iba. Yung ganun, iba talaga pag, ayun nga, pag nandun ka sa secluded na and area. everything inside is like prized possession. Even like egg, bread, pag-aawayan talaga. Pag-aawayan. Oo, kasi minsan, dito sa labas kasi, we have Take it for granted. Yes. Nagiging tayo, OA, nagiging mababaw, nagiging ganun. Yeah, can you just imagine, why would we fight over like a piece of bread, like peanut butter. Just because yun yung mga importanteng things. And it's just so nice na niremind tayo na nung nasa loob tayo, yung maliliit na bagay na yun, importante na talaga. So now, sa labas, oh my God, meron tayong peanut butter. I mean, like, sobrang na siya. Pero peanut butter is parang it's a symbol na for me na PBB. So anyway, walang dead air, pero hindi tayo matatapos. Sige, what's the hardest part of being in the what's the hardest part of being in the limelight? Or in the spotlight? Kasi after PBB, di ba, mas maraming sumuporta, mas maraming parang, oh my God, kilala ka na nila. What's the hardest? Oo, hardest. Kasi parang feeling ko, before, yung pageant fans, kilala nila ako sa performance ko, pero paglabas ko, parang alam na nila yung mannerisms ko, alam na nila yung mga ginawa ko, alam na nila lahat ng mga parang nuances ko na, oh my God, parang sometimes it's a bit creepy, pero I feel like also blessed kasi mas naiintindihan nila ako. But I know na hindi siya lahat ganong journey for other people. So yun, how is it like for you guys? Sa akin, ang naging mahirap, yung parang lahat ng galaw mo, kailangan kong isipin kung tama ba or mali. You're recalculated na talaga. Pag kilos mo in public, pag kilos mo sa social media, galaw mo sa social media, lahat ng sasabihin mo. So, ayun, yun yung mahirap sa akin. Kasi, syempre, alam niyo naman, lalo na sa naging... After, the effect of, yung effect sa akin. So, mas naging careful ka sa lahat ng mga galaw mo. Yun yung mga 2 taon na nakakulong ako sa ganung setup. Pero, kaya ito, after 2 to 3 years naman, dun ako nakahinga. Dun ko na, nag-travel ako na nag-travel. Parang hinanap ko rin sarili ko. Na-miss ko kumilos ng wala akong kailangan tanungin. Oo, mag-post ng gusto ko i-post, ganyan. Manahimik kung kailan ko gusto manahimik. Kaya pa yummy na talaga siya sa Instagram. Alam mo, pag nakikita ko yung post niya, sabi ko talaga, may 6 packs na siya. Ano ba, Ian? Please, I don't wanna see this. Hindi, alam mo ako, yung na-realize ko, shocks, ano yung mga ginawa ko? Si Ian may abs na, puro sabi lang ako. Parang ganun. Siya talaga yung parang may growth. Hindi, hindi ano naman. Ayun nga, parang after nung hype natin sa PBB, huminga, nagpahinga, ganyan. Tapos sabi ko, hinanap ko rin, tinanong ko rin sarili ko, ano na nga ba? Kasi napag-usapan natin mga negosyo rin, di ba? Pero sabi ko,
Tsaka may mga nagsasabi rin sa akin, tuloy mo pa, sayang, ganyan. Hindi ka pa naman bulok. Grabe naman. Grabe naman yung Hindi word. naman Bulok. Veteran lang tayo, veteran. Cute ka pa naman, ganyan. Grabe. Sabi ko, oo nga naman, sige, ayun. So, Continue lang. ko pa rin. Kaya ulit tayo, nagpapayat. Para sa sarili, self-love pa rin. Yes. Self-love. Siguro sa kanya iba, no? Kasi before PBB, andun na siya Oo, tama. Nandun na siya sa limelight talaga eh. Hindi, alam mo, CZ, parang hindi niya kasi nare-realize yun. Kasi parang naging natural na yun for her. Kasi you've been doing it for 20 years, di ba? So, ano na lang yung feeling na after mo mag-PBB, what's the difference? Oh my gosh, I was so shy after PBB because when people approach to have a photo with me, they would tell me, oh, I watched you in PBB. And I'm like, I realized what I did during those 3 months. Nagsayaw ako, nag-rap ako, tapos parang ako, Ibig sabihin, nag-iwan ka namin. Iwan ka ng smile sa mga tao. Hindi kasi na-realize nila, tao pala siya. Oo. Nakakatawa pala siya. Kasi parang yung sa Big Brother, bago mag-Big Brother, parang sa court kasi, icon. Parang, oh my God, phenom, so like queen, volleyball. Nahiya ako talaga when I got out. Pero, to be fair, I would say, hardest, I feel like, ano mo mahirap? Wala, natural lang. Natural. I'm the type kasi, you know me, homebody lang ako. I just spend time with my family and close friends din talaga. So parang, if I don't go out, siguro hindi ko may isip yun. Most especially, hindi naman din talaga ako lumalabas. So I'm just very blessed na I'm surrounded by good people, good support system, na parang hino-humble din talaga ako. And lagi ako nire-remind na, we're all here, we're all equal. So, I guess, kung may mahirap man, probably, syempre, hindi naman may iwasan na mga bashers and everything else. But, it's actually something na, I would say, it's the balance eh. Kasi kung wala din yung mga, sometimes negative, nakakasakit talaga. But, tanggapin, or mabasa, or marinig. But, sometimes, hindi naman pwedeng laging high lang ng high. Kailangan merong balance din talaga. So, I would take, my mindset, hindi man, masakit man siya, pero kailangan may balance lang in life. So, I'll take that kasi andito naman lahat ng mga totoong tao na talagang Tama. Maganda yun. Yung bashing pang-balanse lang. Pang-balanse lang din ang buhay. Wala talagang perfect. So, I'm sure tinanong tayo dito ni Kuya, yung biggest criticism natin sa labas ng bahay ni Kuya. Is it the same answer for you? Which one? Yung the biggest criticism. I think if I had one criticism, ano ba criticism na yun? Probably, I'm too serious in my craft. I'm really serious when I'm inside the court. But I feel like, as a person, You're chill. Chill. Very chill, guys. Chill. Very chill. And I like to laugh. I like to make other people laugh. Comedian. Comedian pala ako. Mag-apply na pala ako. Pero I think yun yung one thing. I feel like people would always see me also like smiling at like when I play. Pero hopefully, ganun ka talaga. Pero hopefully, alam din nila kung gano'n rin ako competitive. Yes. True. I'm very I think competitive ka, very competitive sa sarili mo. Yeah. Kay self mo lang. Kay self, yeah. Alam mo, siya lang yung nakita kong hirap na umingiti pa. Alam mo yung top 5 kami, meron kaming challenge na ganito. Sa top 2 sila ni Ma'am Brenda, hirap na hirap. Si Ma'am Brenda, siya nakaganyan. Sabi ko, oh my God, si CZ, pag nakaganito na, game on yan siya. Hindi nila alam na parang yung ganun niyang face, meaning game on na to, competitive face na to. Pero yung sa kanya kasi pang beauty queen. Hindi totoo. Na ang hirap pag sa atin, di ba? I mean, ikaw lang nakakagawa nun. Thank you, Hindi, grabe kasi. Pero naalala ko kasi yung ngiti na yun, nagagawa kami ng regalo. Napunit yung regalo. Anyway. Okay. Criticism din siguro sa akin yung fake. Pero, talaga? pero, hirap din pag actors. Kasi you guys have to... Okay, sagot ka muna. Sorry. Ikaw na muna. Ikaw host. Sige na. Hindi, kasi you guys have to portray mga characters. Hindi naman ako, actor. Hindi, pero hirap sa'yo pag beauty queens. Pero yun nga, it's just so nice nga na ma-open up yung world nyo with PBB. Okay. Pero yun lang, siguro, yun nga, dahil in-connect lang din, dahil siguro, like ako nga,
hirap lang din ako magtiwala. I mean, pipiliin and mas kikilalanin ko lang yung mga taong pagkakatiwalaan. Parang ganun. Kaya siguro nasasabihan or na-judge tayong ganun. If there's one misconception about sa inyo nung Big Brother, ano yon? At kung gusto nyo bang baliin yun? Okay, nung lumabas ka, ano yung mga sinabi sa'yo? User. Oh my God, ang hirap nung kay Masakit yun. Masakit. Masakit. Hug. Wala naman talagang user sa loob ng bahay ni Kuya. Oo. And sa totoo lang, lahat tayo nagtulungan talaga. I think we did our best. Some people lang hindi na-highlight yung story nila, but some people mas sobrang na-highlight yung story. But I think at the end of the day, no one really deserves to be called out as user. Kasi sa moment na yun, malalaman mo lang at ikaw lang makakapag-explain kung andun ka talaga sa shoes ng tao. Yun yung ang hirap i-explain nun, na sana alam nila lahat yung nangyayari sa loob. Sana nakita nyo lahat ng galaw, sana narinig nyo lahat ng usap. Bago nyo kami ma-judge isa-isa ng ganyan. Kasi, like ako, sinasabihan akong user, di ba? Parang para sa akin, hindi ako, nung pumasok tayo ng PBB, hindi ako bago. Talagang Sige, tulog muna. feel ko talaga. Hindi naman ako baguhan sa showbiz, hindi naman ako nagsisimula. So, kumbaga, may idea ako kahit, nung nakita ko kayo lahat sa loob, kahit pa paano may idea ako sa inyo lahat. So, sino ba namang gustong mabash at masabihan ng masasakit na salita sa labas, di ba? So, ayun lang, I think hindi ko lang deserve din yung matawag na user kasi, yun lang din yung mahirap sa reality show na parang, pag pinili mo palang maging totoo, doon ka palalo nagiging dehado. So, ayun. Parang naiiyak Hindi naman, tagal parang yan. meron pa din talaga. That's very Meron pa rin basher, That's yes. very traumatic naman. Parang, grabe kasi yun, guys. Nakatatak na. I think hindi... I mean, for me, never ko naisip yun na parang... Ako din, when we were inside the house, parang no one would ever thought na parang we use each other. Saan? Yeah. May tinapay. Tinapay, ganon. Yeah, parang ganon. Kasi parang we had this, at the end of the day, we had this parang relationship na rin sa loob. Na parang sometimes hindi rin siya nagre-reflect on screen. Yeah. So parang baka doon lang nagkakaroon ng misunderstood yung pero, well, it helped you to be like a better guy, for sure. Bakit ba? Parang I couldn't imagine yung... Hindi ako nagka-counseling. Kaya ka nandiyan sa gitna eh. No! Okay na po. Hindi ko kaya. Lord, 1 hour na tayo. Okay, this is how we actually talk, guys. Naalala ko kasi after Big Brother, parang tayo yung naging counselor. Oo, parang... Video call tayo. Video call. Yeah, tama. Yeah. Anyway, nakakamiss ikaw. lang. Ako feeling, hindi ako ngayon host, diba? Misconception. Alam mo, hindi ko maalala ang misconception sa akin. Wala sa'yo? Wala talaga. Naman eh, na misconception. Puro. Nakakatawa ko pala. Wala talaga sa'yo. Hindi ko mawala talaga ako. Wala kang misconception sa'yo. Ka. Na parang, wala siyang kahit Wala yung mga talaga. bashing niya dun sa outside world. Hindi ka pala athlete. Parang hindi ka pala athlete. Ganon, Oo. parang ganon. Hindi ko maalala. Parang, So wala talaga. Wala kang misconception about you na parang gusto mong baliin. Or parang how people perceive you na, okay, malito. And then, I think this is my reason. Perfect po siya, guys. Demigod. comment na lang. Hindi ko maalala talaga. I feel like I brought all the good things I've experienced in PBB. And actually forgot all the things na parang, okay, nanimutan na natin yan. Kasi wala talaga akong maalala at this point. Ako feeling ko, sa loob kasi ng bahay ni Kuya, parang ikaw talaga yung naging glue. Totoo talaga yun. Na parang, ano ba ako? Yun yung yun yung purpose mo yun sa yung loob. power niya talaga sa loob ng bahay Grabe ni yung Kuya. power. Hindi naman pwede lahat ng pumasok, puro Ian Rancis yung personality. Eh di lalo, sasabog lalo. Ang saya, parang ang saya. And then, have you watched also with Ate B and then Sir Marcus na interview? In-interview ni Ate B si Sir Marcus na parang meron daw siyang mga thought na big winner and then he answered you. Oh!
One of those. O di ba hindi talaga siya updated? Pero yun yung nakakatuwa. Kasi parang alam naman yan din ni Angie. Hi, Angie! We love you! Ange! Na kung hindi man yung si Angie, I think ikaw talaga yung big winner natin. And kaya naman nagpatunay na ito talaga. Kasi yun, wala talagang perception na babaliin ang ating film. Dahil nagpakatotoo talaga siya. Pag-angat mo, simula day one. Season ko yun. Tsaka di ba, mas pinili rin naman niya yung pagiging as an athlete niya na priorities dun sa ano. Love for volleyball. Na nag-open naman kay Angie din. Yes, it was destiny. Yeah, Talaga naman. Yes. Ito naman, how do you want to be remembered inside Big Brother house? And ngayon na lumabas na kayo. Was it the same? Ako, I want to be remembered that I'm funny lang. I'm happy, gano'n. I can sing, I can dance, I can rap. Hindi ganyan talaga. Pero ngayon wala na sila. Si Kyle. Oh, hi, Kyle. Kyle! Hello. Pero ngayon hindi ko na din wala akong masyadong ginagawa. I think parang for PBB and for for my close friends lang yung mga ganong kalokohan. Pero, totoo. Kuya brought out the hidden talents. And I don't think makikita yun ng tao kung hindi ka nag-Big Brother. Yeah. Tama ba? Yes, tama. Kasi totoo lang, parang nung na-meet din kita, sabi ko, oh my God, ba ako seryoso? Hindi ka serious. Kasi paglabas natin ng bahay ni Kuya, sabi niya, tara sumama ka na sa akin, may lunchtime. Uy, parang totoo ba? Bahay tayo agad? Kinahain na ako agad ni Sisi. Parang I'm like that kasi. Yun nga, sobrang totoo lang na parang gano'n. Sabi ko, sige, hintayin ko yung sundo ko habang nandun. Tapos sabi niya, drop ka na namin. Tapos parang tuloy-tuloy na, very spontaneous. So, sobrang chill niya lang talagang tao. Wala yung parang, okay, I'll talk to my handler muna, ganyan-ganyan. Di ba? Very artista. Very artista. May mga ganun eh. Pero, ikaw yun talaga. Yeah. So, wala tayong sagot. Oo nga. Ano ang tanong? How do you want to be remembered beyond Big Brother? Yun na lang. I think I want to be remembered as a good friend. That I can be a friend that you can count on. And you did that, Sisi. Oh. Ganda. Nagsa-side comment ba bakit gumanda yung sagot mo ka na? Sabi mo na, I want to be remembered pa. Kasi kailangan seryoso. Ikaw din yung isa. Ito na, okay. Ay, sagot natin na. Sa akin mahirap kasi up to date, syempre, yung nakatatak na, yun nga mahirap but beyond that. Right now. Ano ba? Siguro... And you are not that person either. Yeah. Yes. You are more than that. You are not defined by just one instance in your life. At saka siguro mas masarap na rin sa... Bakit pala kaya-counseling namin si Ian? Hindi, okay. Bigyan natin ng context. Alam mo, sa totoo lang, I think sa amin tatlo, si Ian talaga yung parang very soft-hearted. Alam mo, siya talaga. And very yung attached talaga sa tao. Pag kaibigan ka niya hanggang gumamatay siya. Ganun siya. Oo. Diba? Pero kasi kami ni CZ, yung parang kami yung medyo mas emotionalist. So, okay lang yan, ganyan. Siya talaga more. But ako kasi may mga nasasabi ako na parang, yung patience nawawala. Ganon. Pero siya talaga yung parang yung goal ko na patience siya yun. Gets mo ba? Pero ano naman same goal, it's just that yung patience wala. Pero grabe magmahal talaga yung Ian. Yeah, I would say. Siguro ano na lang, happy na lang ako. If maalala ka na. If maalala nila ako, uy, ayun nga, sabi nyo, uy, may growth naman siya. Kumbaga, like right now, nagpapatuloy siya, maayos yung buhay niya, kakapag-provide naman din sa family, may maayos na kaibigan. So, siguro enough na din yun para masabi ko kahit paano, hindi naman ako masamang tao. I am a good person pa rin. I think you are a good person. People would remember you as someone na parang all the hardships or challenges, it will shape you to someone and someone na magiging mas better. And, it will, yeah, and I think mas siguro parang grabe yung impact din kasi sa kanya. Wala din hirap talaga. Alam mo, feeling ko, iba din yung magiging journey ko kung una tayo naalis or gano'n. Yeah. Diba? Kaya sabi ko, basta pag umalis ka na sabihan mo ko kasi wala na rin ako. Hindi kasi talagang feeling ko, kung wala si CZ, voluntary exit na ako. Parang second day ko pa lang kasi parang naisip ko na yun. Pero kasi parang ipinupush ko lang talaga yung sarili ko. Pero sabi niya, hindi, next week sabay tayo. Pero ako, paano mo mas-schedule? Yung pala nagbo-voluntary exit na rin to. Grabe! So parang, ang ganda lang ng friendship. Lang, hindi nila alam yun. Okay lang yan. Di ba parang ayan yung mga hindi nyo alam, guys, na sa loob ng bahay ni Kuya, sobrang hirap. And may mga times talaga napapanghinaan ka.
Kasi I was asking if we have trainings na. Yes. Kasi syempre priorities talaga. And then that was like November. Oo. Tapos nominated ako. Tapos nominated siya. Tapos parang, I feel like nagtitraining na yung mga teammates ko. And I feel like, ako sa'yo. I feel like I'm so irresponsible then. If hindi ako mag-training kasi as a team captain, syempre of the team. So parang, okay, nagtanong din ako, kuya, wala naman siya sinagot. Tapos parang na-nominate din siya. Tapos sabi ko, wag mo na tayong Oo, tapos sabi niya, sabay na tayo. Tapos sabi ko, paano magsasabay? Di ka nominated. Paano magsasabay? Yung pala, pagka-exit na rin, ay, si Ari. Si talaga. Oh my God, grabe memories, no? That was like 2 years ago na, no? 3 years ago. 3 years ago! Oh my God. Okay, so ito, I've heard na pinanghinaan na rin talaga kayo and gusto niya mag-voluntary exit. Ano yung nararamdaman niyo that time? Ako, never pa naman ako nag-confront kay kuya na parang, kuya, mag-voluntary exit na ako. Pero naiisip ko na talaga, napapanaginipan ko na. And may ganong feeling na ako. And then, sabi ko talaga, okay, hinihintay ko na lang talaga yung takdang Pero never kong kinonfront si kuya na, kuya, mag-voluntary exit na ako, ganyan. Kayo ba? Ako honestly, hindi rin ako mag-voluntary exit talaga ako kung may nalaman ko may training or may mga games na kasi syempre I think yung priority ko talaga back then would be volleyball pa rin. And yun naman yung naging usapan talaga ever since. So yun yung isa sa magiging reasons. Ako after 2 weeks, umiiyak ako sa boys room eh. Nagtago ako dun sa yung cabinet. Oo. Para hindi kitang umiiyak ako. Pero, ayun, Hindi pa tayo friends? Oo, 2 weeks pa lang yun eh. Yan pa lang yung getting to know tayo lahat eh. Parang, ayun lang, siguro yun na yung start na parang ang hirap sinong kanino ba ako mapapaklose or ganyan. Kampante ka, no? Pag kanino ba ako mapapakampante, totoo ba lahat? Yun. Kaya siguro ako umiiyak, parang parang nahihirapan. Parang nahihirapan. Pero hindi rin naman ako umabot sa point na magsabi kay kuya. Alam mo, sobrang, sorry, naalala ko, sobrang naging feeling ko mas naging comfortable tayo. Yung nagbe-breakfast na tayo, na sabay-sabay tayong may tinapay. Alam mo sa may veranda sa labas, sa may pool area. Okay. Tapos si Ian magto-toast na, ako na magto-toast ng bread. Sino na mag-aano ng very maalaga kasi sila ni Mama Brenda. Sobra. Diba? I miss that, mornings. Gusto niyo mag-overnight kayo dito? Kasi gising kami ng mga 6, tapos magkagawa lang ng kape. Uy, nakakamiss sa inyo. Yeah, oo, tama. Or kay Mama Brenda sa may farm dyan. Yeah. Invite naman tayo with flying tickets. Yes. Sa lahat ng mga hindi nakakalam, bago mag-Big Brother ni Kuya, meron kaming 2 weeks na quarantine. And that is the hardest part for me. Because walang phone, walang camera, lahat, walang anything. And mas nakakabaliw. Actually, doon ako muntik. Doon ako muntik na sabi ko, hindi na. Pareho daw tayong umiiyak. I heard dalawa kayo. Sabi-sabi. Hindi, after nung nag-usap-usap tayo, di ba? Tapos yung quarantine na yon. Pang ilang days pa lang. Kasi how many days tayo? 10 days? 10 days or 14 days. Hindi, parang 14 days kasi 2 weeks dapat eh. I'm like, okay, ito hindi ko na talaga kaya. Without anybody, I'm not talking to anybody. Ikaw ba nabasa ko na lahat ng book na dala ko. Alam mo yung in 14 days. Oh my God. Ako nakadalawang book lang ako, nag-split na ako, nagtatumbling-tumbling na ako doon. So sabi ko, ayoko. Yun din ako umayaw talaga. Talaga? Buti na lang, Wait, as in, ayaw mo na? Nagkukwit ka na? As in, sinasabi ko na parang, 4th day, 5th day. Oo, ganyan. Umiiyak ka, ganun? Oo. Oh my God. Kasi I'm so used to, di ba, sa house, with people. Oh my God. Parang hindi ko kaya pala talaga na alone. Paano mo nalampasan yun? Kaya nga, paano mo nalampasan? Secret! Hindi, joke lang. Binigyan siya ng bola. Kasi pinaririnig ako, may basketball player siguro dito. Bakit yung kabilang ko? May dala akong bike. May lahat. Oh my God. Nag-workout ako. Ako nag-request ako ng mga games, mga ganyan. Pwede pala mag-request. Wala ako bumibisita sa akin. Sabi nila, kaya pala nung pag binibisita nila ako ng mga tao, ang tawag dyan, yung nakaganon, Squid Games. Sabi nila, okay ka lang. Sabi, okay naman po. Sabi niya, okay. Hindi na ako binisita after nun mga ilang days. Grabe. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kasi wala, wala kang cellphone, wala kang TV. Ako, alam mo, honestly, okay lang nang walang phone. Basta may kausap ka. Totoo.
Na-experience ko din yun ng MGI, pero at least may phone ka na, pag kumakain ka, may background noise. Alam mo, doon ko na-appreciate yung writing your emotions talaga. Journaling. Oo, grabe, writing everything, na parang doon mo ma-realize na parang, ito na parang nafe-feel mo dito sa certain situation na to, or ano yung binalikan mo. Parang nabalikan ko lahat ng mga things na dapat kong balikan. Nagka-oras ako to process everything. Nakakabilib na lampasan natin, no? Oo. Kasi ako, 4th, 5th day, Wala na ako. umiiyak na ako nun. Ako wala na. So, nalampasan pa natin yung another 7 days. Yeah. And another 3 months. And 3 months, man. 3 months. Kaya naman, top on our back, and Good job, good job. talagang everybody. good job. Most especially Palakpakan. And to the whole Pinoy Big Brother Season 10. Yes. Community season. Yes. Last na lang, if you could go back, what would you tell to your Big Brother self? Oh, wow. Ako, Ikaw. good job. And I just want you to know that it's so brave of you to accept that challenge. And I'm just proud of you na nagpakatotoo ka at naging ikaw si Alyssa Valdez sa loob ng bahay ni Kuya. Proud. Ako, ano ba? Ako ganun din eh. Parang good job, Ian. Kasi despite of all, kinaya mo. And ako kasi naniniwala ako everything happens for a reason eh. I mean, tapos na eh. Ayan na yun eh. Yan na yung outcome eh. So, kaya ako din siguro kung naging ganon, may reason din siguro. Yeah. Si Lord, bakit ako naging mahina or naging ganyan. So, ang importante yung lessons. Yeah. Good job din dahil ang dami mong natutunan, Ian. Ikaw, Sam. Ako siguro, I am proud of you. Kasi nakilala mo lalo yung ikaw na Samantha Bernardo behind the glitz and the glamour of pageantry. And mas na-improve mo yung buhay mo after that. Kasi lahat ng mga pinromise ko sa sarili ko, 5 years ago, lahat ng goals ko, sabi ko, ito yung goals ko bago ako mag-asawa. And na-achieve ko siya through also Big Brother. And that's why feeling ko, buong loob ko is nabigay ko din ngayon sa asawa ko, sa life ko. Oh my na God, parang, may asawa na siya! Hello, guys! Hi, Scott! We love you, Scotty! Hello, Scott! Alam mo yung parang mga goals ko na parang, okay, kung dawa na ba ito, yung lahat ng mga parang tinatest ko Nasagot yung siya sarili doon. ko. Yes, talagang binigay talaga ni Lord. Totoo. Sinagot nung nasa PBB tayo. Ang dami ko kasing mga parang kind of doubts din that time na Yeah. syempre parang bakit kaya hindi ako nanalo ng MGI, pero parang binigay nito ni Lord na yung PBB, tapos may asawa na kumbaga parang everything aligned to where it meant to be. And then parang dun ko mas napatunayan na His plans talaga are greater than mine. So parang I fully trust Him. So yun. Yeah. Wow! Okay na lang. We are down to our last 3 questions. So I asked all of my guests these questions. So I'm so curious for you guys to answer it as well. What's one turning point or season in your life where you felt never enough, and how did it shape you? Siguro it was, I'm not sure kung alam din ng mga tao, but it was my last year in the UAP because we didn't get the championship that year. It was very heartbreaking. And I'd say my never enough was in a positive way. So I was never enough and I have to be more. Oh. So that's why it was a great turning point in my life. Kasi it was heartbreaking. It was so sad. It was something that I never, you know how competitive I am. Yeah. So hirap din talaga. But that never enough put me in a mindset and in a outlook in life na parang I can be more pa pala. And sobrang ganda ng naging path ko after that. Never enough na turning point in my life. Oh, ang ganda nun. Parang ni-level up mo lang pala yung sarili It's never a negative thing. Yeah. Being Next level lang. It's just that God is reminding you that this is not the end. There's more to it. There's more to you. And it's a great turning point. Nice. Ako siguro yung Sana okay yung ano ko. Oo, okay yun. Pwede ko ba i-copy-paste yung iba? Copy-paste ko yung iba. Ako yung siguro, yung nagkaroon ako ng malaking issue rin sa streaming world ko. Sa streaming career ko. Na parang sirang-sira ako.
Pero, after nun, naibangon ko yung sarili ko, ang daming good things na dumating kasama yung PBB. So, sabi ko, kumbaga, ang importante pala doon, at the end of the day, meron may mga taong magtitiwala pa rin sa'yo. Para maka-push through ka pa rin sa buhay. So, ayun. Kumbaga parang, grabe yung sira ng iba, pero meron pa rin matitira for you. Hindi ka pa rin mauubusan. At yung mga natitirang yun talaga yung taong magsistay para sa'yo. Grabe, parang si Ian talaga yung pinakamalaking growth for us, no? Alam mo, kami ni Sisi parang, Okay. I'm so proud. Grabe, nakaka-proud. Now, if you were to give a title of the season of your life right now, your own The Sum Up, what would it be and why? Ikaw naman. Ako naman una. Title ng season ng buhay ko ngayon, ano ba? Ako, Ian ka na naman. Meaning, I'm back on track. Oh. Oh my gosh. Yun lang talaga yung Hindi yun na talaga yung If I were to give a title to the season of my life right now, I would always hear the word padayon. Padayon ba? Padayon. Padayon. Antonis. Padayon. Social naman, padayon. Diyan ba yun? I would always hear, mali pa yung ano ko. Always here. I would always padayon. Kala ko padayon. 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 Ang daming tawa nito. Di ba padayon, di ba? Padayon Oo, is padayon. keep going. O, di ba hindi niya Magpatuloy ka. Ulitin mo din yan. Magpatuloy ka. I don't know. Hindi, ulitin Ulitin mo. Padayon. 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 Wala, I just keep going talaga. No matter what. Magpatuloy ka lang. Tuloy lang ng tuloy. Para siyang, I feel like my life is like a flowing water. It's just like keeps on flowing. Minsan may mga struggles or may mga challenges. Pero like water, parang gagawa siya ng way to flow eh. So, sana yun talaga. Hindi, pero yun yung naisip ko. I mean, ang daming challenges the past few years, but being resilient is one thing na parang natutunan ko rin talaga to be resilient. So, yeah. Padayon. Ang ganda. Padayon, mali pa. Feeling ko ilalagay niya yung padayon. Padayon. Last question. What promise or message would you give to your future self? Here's your camera. Okay, I think one thing I would promise to myself, I promise to take care of you. Your physical, emotional, mental, lahat. I promise to give time and make an effort to take care of you so that you can take care and love others too. Ituloy ko lang na maging sensitive enough sa sasabihin ko or ipaparamdam ko sa ibang tao. Intentional. Intentional. Maging intentional. Okay, kasi, isa pa. Sorry. Ito naman, maganda na nga yung pinureko ko eh. Hindi, kasi syempre kailangan sa'yo lang tong frame na to eh. Sa akin naman, message ko sa future self ko, pagpatuloy ko lang yung maging intentional. Yung aware ako or careful ako sa sasabihin at ipaparamdam ko sa ibang tao. Kasi myself, alam ko yung pakiramdam na yun nga, masabihan or makabasa, masabihan ng mga masasakit na salita. At yun yung ayokong iparamdam ko rin sa ibang tao. So, actually, para din to sa lahat eh. I mean, if wala tayong magandang sasabihin or magagawa or ipaparamdam sa ibang tao, wag natin sabihin or wag natin gawin. Keep it to ourselves na lang. Or, basta ayun, maging ano tayo, sana, maging mabuti tayong tao palagi. No. Thank you so much, CZ and Ay, Ian. finally! Finally, talaga naman pinatunayan natin from reality TV to real life, we are still friends!
Yes! Ayan, baka naman may gusto kayong pasalamatan or sabihin sa ating mga Samber Nation at Sambayanan. Samber Nation! Ayan, maraming salamat. Una, maraming salamat Sam for having us. At patuloy niyo pong suportahan ng isang Samantha Bernardo. Alam kong marami pa yung binabalak sa buhay. Yes. Saan tayo dapat abangan, Lai? Secret? Ikaw! Ako po, abangan niyo po ako sa bagong management. Yes, under TV5 and my manager, Sir Tyron Escalante. Ayun, abangan po nila mga gagawin nating projects dyan with Kapatid Channel. Yeah, congrats, Congrats, Ako, still, watch our games. Still part of the Creamline Pool Smashers. And also listen to my podcast, The Transition Playbook. Yes! On Spotify. So, yeah. Thank you so much, Sam, for having us. Thank you Yes! There you have it. Thank you so much, CZ and Ian. Isang pasigaw ka! I feel so loved and honored to be here. And what a great ender of the season. Kaya naman, Samber Nation, Sambayanan, always remember, you are not behind, you are becoming. This is Samber, and that wraps up the Sam Up! Woo!